lang. Hindi, okay. Sir, may nadahanap po kay Mang Lito. Ako ho ang misis ni Lito. Pare, nakita niyo ba si Lito? Ewan ko. Kayong kanina pa nandito eh. Baka kasama ni Glasilda, nagpunta sa grocery. Sorry, walang nakakalam eh. Pare, relax mo nga ng konti ang sounds, oh. Relax lang. Pwede naman tayo mag-enjoy habang hinihintay natin si Lito, di ba? Nandiyan lang ho sa labas ng kotse niya eh. I'm sure nandito lang siya. Minsan, kotse ni Glasilda ginagamit nila eh. Halika na. Hindi ko alam, may bisita pala tayo. Ikaw si Alright. Mirna? Ako si Glasilda. Kabarkada ka rin ni Lito? Ang dali mo namang makalino. Nag-meet na tayo sa wedding reception niyo. Mabuti naman natagpuan mo itong bahay ko. Hindi ako nagbibigay ng address ko ng kahit kanino lang. Kahit pusa lang, hinahanap ko. Magaling akong mag-urirat. Lalo na pag-asawa kong nawawala. Mabuti na lang, nakita kong matanda na palang kabarkada niyang babae. Dahil kung hindi, baka magselos ako. Iniinsulto mo ba ako? Baka hindi mo alam. Older women are better in everything. Kaya mag-isip-isip ka na kung bakit laging nandito ang asawa mo. Mas nasasarapan siguro siya sa alak na husto sa gulang. Nasaan ang aking asawa? Oh. Halika. Ayan ang magaling mong asawa. Lasing as usual at pagod na pagod. Lito? Lito, gising na. Halika na, uwi na tayo. Mabuti pa nga, iuwi mo na yan. Tutal, wala rin siyang pakinabang pag ganyan na eh. Mirna, magme-merienda ka ba? Hindi ho, tulungan niyo ako maging pake. Sorry ho, Aling Nati, hindi ho ako sa inyo galit. Kaya niyo ba? Igarahin mo na lang yan. Saan ka pupunta? Ha? Iyaya, balik niyo sa kwarto! Aling Nati, diretso sa kotse. Bubuksan mo ba yan o ihahampas ko sa itong maleta? Bakit ba? Sawang-sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Isang linggo kang hindi nagtrabaho, nagbabad ka sa kama ng babaeng yon. Pagkatapos ang gusto mo para ako naghihintay sa'yo dito. Hoy, doon lang ako sa maliit naming bahay, mga totoong taong kasama ko doon. Bakit mo ba pinagsasalosan si Glasilda? Barkada yun, hindi Lumabas malo! siya sa kwarto! Pagbukas siya ng pito, nakagulong ka sa kama niya. Anong ginawa ninyo? Nag-jacket, boy? Nalasing ako eh! Siguro natulog ako, doon lang ako pinahiga! Huwag ka na magpaliwanag dahil hindi ako interesado. Alam ko na ngayon na hindi ka na magbabago, kaya wala akong balak na magbukbok dito at lalong wala akong balak na dito paisilang ang anak ko. Baka lang ang bata sa mga sama ng loob na binibigay mo sa akin. You mean... Oo! Nanggaling ako sa doktor kanina. Positive ang check-up ko. Tuwang-tuwa naman ako. Nagbagong buhay ng asawa ko, napakatinuda sa trabaho. Ngayon, magiging daddy na siya. Pwede na kami magkaroon ng pamilya. Ayoko sa telepono lang ibalita sa'yo. Gusto kong makita ang tuwa sa mukha mo. Kaya sumugod naman ako sa opisina. Pero ano, nandun ka ba? Love, pakinggan mo muna ako. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na sa mga pambobola mo. Tumumukha lang ako sa kakapaniwala sa'yo. Love, mahal kita. Ikaw lang at ang magiging baby natin. Paano mo palalakihin ng bata? Kung sa halip na trabaho'y alak at babaeng pinagkakabalahan mo. Kung gugutumin mo ang aking anak, mabuti pang ngayon pa lang matuto na akong magbanat ng buto ko. Intindihin mo naman ako. Maliit pa lang ako eh. Nakasandal na ako sa balikat ni Daddy. Pagkatapos bigla siyang nawala. Hindi ko alam gagawin ko. Yung trabaho niya, naiwan niya. Ako nang gagawa nun. Alam kong ang laki ng pag-asa mo sa akin. Kaya nga minsan, napapalapit ako sa mga barkada ko eh. Dahil naintindihan lang ako. Naintindihan lang ang sitwasyon. Wala silang sinasabi tungkol sa opisina. Nakakalimutan ko ang takot. Pero ngayon, para sa magiging baby natin,
Gagawin ko kahit ano. Pinangangako ko. I'm sorry, love. I'm sorry. Paniwala mo ako this time. Mahal kita. Give me one last chance, love. Isang pagkakamali ka pa. Ako na mismo maging pakit ng maleta mo. Naniniwala ka sa akin, di ba, love?